pagsimba. No? Dili siya focus sa pagsimba o kapuyan siya, usahay maminaw sa sulod sa ilang simbahan because of monotony. Or sometimes, dili niya ma-feel or dili niya mafokusan o sa nasulti sa mga pastor. Ang iya lang nabawaan, mostly ang mga basic, so kung naagaling mga messages from the ministers or pastors, wala lang siya, dili siya mamina, mawala sa iyang una-una. So, kaning hip-hop music, sikat din siya dito sa Chile. No? Ang sikat na music dito is hip-hop, which is freestyle rap. Kung nasinig ka ng tao, freestyle rap, the artist, gahimo ni sila o lyrics nga based sa history, sa science, o sa religion. Mo na ilaha. So maghimo sila wording na isang-usap na nila na mo na ilahang i-rap or isulti during sa ilahang competition. So during competition, muapil po ni si Sebastian sa mga competition sa mga kabatanunan, especially 14 years old, ang iyang mga kalaban, 20 years old ang uban. So ma-challenge siya, manimapin siya o hip-hop o hip-hop mga lyrics. Tapos kada hip-hop performance, daghan kayo mga crowd na malipay sa iyang performance, no? So every time na mo pakpak ang mga kabatanunan sa iyang performance, murag ma-uplift o iyang kaugalingon ba? Malipay siya, na siya satisfaction na ma-feel. Nya, usa ka adlaw, gi-invite siya sa iyang mga friends nga naay big competition nga iyang apilan. So nag-ready siya. Kaning hip-hop or freestyle rap, ang style anin, I know, ang uban anin nakapaminaw na kung saan siya ang klase ng music. One, kanang mura na siya o murag mangi, o sana paisog nga makilaban ka, pinabunda, murag ano ba ang style. So murag mahad sa mga music, no? Mga secular or mga outside sa ato ang mga music usahay dili naton i-capture ang words nga kung unsa ang mensahe sa kanta item, no? Murag muuyon pud tag kanta-kanta. So mao na ang nahitabo kay Sebastian. So aside from that, tungod sa nabarkadam naman siya sa mga hip-hop music artist, nalulungpod ni siya sa alcohol, no? Nagsige siya inom, nagdroga siya ng other substances nga parihas ginahimo sa iyang mga kasangkayan, iya po ginihimo. So nalulungpod ni siya sa mga bad habits. Somehow, wala na ilhan sa iyahang parents ang kaning iyahang sideline nga activity, no? Nasiparate niya kining kinabuhi nga wala kabalo ang iyahang mga parents. Kabalo siya mo tago-tago o kabalo siya mo secret sa kaning mga iyahang mga activities. So 4 years passed. So 4 years passed, meaning 4 years niya nga ginabuhat ini nga wala kabalo ang iyahang mga parents. So 4 years passed, COVID struck. Pag-struck sa COVID sa Chile, ang Chilean Chile nag-lockdown. So ang mga tao dili na kaadto sa outside world kanang sa adventure sa gawas ba, outdoors activity. So kini si Sebastian
naaragod niya siya sa balay. Kaya syempre, mahadlok man taog. Gawas sa balay, kung nakakatunga time nga na ay COVID. So dito siya sa ilahang balay, feeling bored siya, kay naanad na siya sa iyahang kinabuhi nga every time Sabado, human simba mo adto siya sa iya barkada. So, tungod sa iyahang kaboring, nagka-idea siya nga, miski didi sa balay, maka-rap mangyapon siguro ko. So, tungod sa mga digital form of communications, no? Mga platform like online rap. So, ang iya naman siya laptop, every time nga matulog ang iyang parents, ablihan na iyang laptop sa iyang room, kay siya raman isa sa room. Nga ablihan niya, mag-join siya dito sa online nga rap sa iyang computer. Nga, after sige siya og join, murag naburingan siya, murag dili siya satisfy, kay ganahan gud siya anang physical gani, kanang naagod ang iyang kalaban nga hip-hop sila niya, kung sino ang makadaog na ay usahay premium, no? Nga cash, so mao na iyang ganahan. So sa iyang pag-inusaha, sa iyang quiet time, sa iyang peaceful time, sa iyang kwarto, si Bastian thought about God and na draw ang iyang self nga desire to more about God, kay murag mauna siya ang nawala sa iyang kinabuhi. No? Then, he spent time in Bible reading and prayer. Og katong sige na siya basa og ampo sa Ginoo, na siya isa ka request nga gipray, giludhan niya sa Ginoo. Ingon siya, na ako isa ka request Ginoo sa imuha. Nga kung matuman ni ako ang request, kabaro ko nga kauban ka nako sa akong kinabuhi. So, iya gi-challenge o gi-request ang Ginoo nga makamata siya og early morning aron maka-praise og worship siya sa Ginoo. Alas 5 na pa siya exact time nga pukawon siya kuno sa Ginoo. Alas 5 og alas 6 sa morning. Kay kini siya, tapulan man ni siya, dugay man ni siya magmata, gamitan pa ni siya alarm clock aron lang magmata. Sumo na ang iyang giampo sa Ginoo. So pag ampo niya, natulog na siya, pagka next morning, tinuod man, nakamata siya og sayo, alas 5. So, mo to na feel niya nga, hala, first time in my life, nakamata ko og sayo, no? So, kamaayo sa Ginoo sa akon. Kaning ako ang request sa iya good ni siya gituman. So, tungod sa early siya magmata, iya gibasa ang Bible, gaampo siya, og nakita niya, nabasa niya sa mga Biblia ang mga deeper words, no? Mga inspiration nga diri mabalyuan sa katong mga lyrics nga iya gasulat for hip-hop. No, kani siya nga mga words, mga messages, nga passages nga gikan sa Bible, wala ni niya nakita sa pag-compose niya og mga lyrics sa iyang hip-hop. So, as the story goes on, na-lift ang lockdown sa Chilean, o kani si Sebastian nag-join sa usa ka Adventist youth group sa ilahang church nga nag-join pod sa pambaligya sa mga libro, no? So nag-share siya sa love of Christ door to door, no? Ga-introduce siya sa atong mga books. Og na-sense niya during this time nga murag na siya calling to be a pastor. Wow. No? Na siya calling. So today, Sebastian is 21 years old already and studying in theology in Chilean, Chile Adventist University. O kani siya, gipadala ni siya sa iyang mga teachers sa mga lain-lain nga convention conferences like creation conferences nga iya atinan, gi-organize sa South American Division. Kay kani si Sebastian is a star student. If we say star student, it refers to a student nga ga-excel academically and in extracurricular
extracurriculars activity. So mao na siya gipadala na siya. So didto pagkato niya gitagaan pud siya og position nga mura siya student chaplain. So nalipay pud siya. So sa pagpadayon, sa didto siya nag-eskwela na sa padayon sa Adventist University sa Chilean, naa siya'y na-express nga gikan sa kagalingon nga gratitude sa Ginoo. Mao ni ang iyahang giingon. I feel it is truly an act of grace toward my life because I see where I was and where I am. So, na-realize niya ang iyang kinabuhi before o sa iyang kinabuhi karon. There is a radical difference. I had changed my lifestyle, my thoughts, the things I listened to, and the things that I was consuming. So, ang iya gi-refer diri nga, I changed the things I listened to. It's the hip-hop nga music nga dili maayo nga iya pangani gidipinsahan ang satanas no sa iyahang lyrics. So ingon siya to continue, God is still working in me. I hope to be worthy of the calling that He has made of me. So the reflection out of this story nga akon ma-share sa inyo is that when we're alone, we often find ourselves turning to God, realizing our deepest desire to connect with Him. Because in the quiet, we hear the voice of God. So part of this quarter's 13th Sabbath offering, also known as Quarterly Mission Project offering, will go to the Chile Adventist University in Chillán, Chile. The offering will allow 50 more students to live in dormitories. So naay 50 students nga matabangan aron makapuyo sa dormitories because some of these students are living out of the dormitory or out of the Chile Adventist University. And education also students matabangan pod from far-off places and are studying to work in Adventist churches and schools. So Sebastian lives in one of those dormitories that will be expanded with the offering. Thank you for your generous offering. Happy morning. Happy Sabbath. Wala man nag-smile. Happy Sabbath. Usahay mo na atong weakness, no? Happy Sabbath, tamo grita, pero wala ta nag-smile. Smile po, gamay be. Happy Sabbath! Oy ka na, alive. Mga kaigsunan, ang gihatag nga task sa ako is promotional talk about investment. Kinsa dinhi ang mga na naka-invest sa akap, sa to? Kapa, no? So, tanang halos tawo ganahan mo invest kay para mo dato. Sa Facebook na ay mga financial coaches. Siguro familiar kang Chinky Tan. Si Chinky Tan, ang iyang gi-encourage is Iponario Challenge. Savings. Bahala naggamay, basta pirmi good ka mag-save. Muna si Chinky Tan, gina-promote niya is Iponario. Ipon, mag-ipon. Si MJ Lopez naman, how to make millions. So, kung i-follow ni mo na, mo-enroll ka sa ilang course, mag-spend ka og 5 to 10,000 para mo-enroll sa Success Blueprint. O, di ba? So, naapod si Tony Robbins, kanang Tony Robbins, mag-open na siya ang financial coaches sa mga milyonaryo. Kuan ko na siya, mas labi nga mahal kung mag-avail ka sa iyang mga lectures, kang Tony Robbins. Pero ang pinakaganahan nako si Lee Jenkins. Ambot familiar po mo na.
kay kuan man na siya sa Facebook, si Lee Jenkins. Ang ganahan ko sa iya kay ang mga financial coaches niya gina-relate niya sa Bible principles. 25 years siya nga financial advisor, unya nahimo siya nga pastor. So ang iyang mga coaching related sa Bible principles. Basig nagtuo mo daghan akong kwarta no. Kasi yung kong paminaw financial coaches, nasayop mo. Kaya hangtod karon wala pagyapon ko'y kwarta. Karong buntaga, dili ta maghisgot og kwarta. Iba nga investment ang atong hisgutan. Investment in the spiritual aspect. Spiritual investment ni ato. It refers to dedicating time, energy, and resources to practices and activities that foster inner peace, personal growth, and a deeper sense of meaning and purpose in life. Unlike financial investments, the results are typically non-material, manifesting as enhanced mental well-being, stronger relationships, and increased resilience. Sa Bible na ay mga text gaga-support about spiritual investment. Number one nga Bible text is makita sa Matthew 6 verses 19 to 21, Matthew 16 verse 26, 1 Timothy 6:18 to 19, Luke 12:33, 34, and Matthew 6:33. So, siguro familiar mo ana nga mga verses. Now, naay core principles of spiritual investment. Unsa man nga mga prinsipyo? Number 1, self-awareness and reflection. Understanding your own values, beliefs, and inner self is a foundational step. Nakasabot ba taon sa atong mga values, atong mga beliefs as SDA? Sa hospital na ami mission, vision, values. Gina-memorize na permi. Values, integrity, teamwork, wholeness, Christ-centered lives. Mo na ang values sa hospital. Pero naambot og nakasabot bami ana. As is nakasabot ba ta sa atong values and beliefs. So mo na siya ang number 1 nga principle sa spiritual investment. Number 2, consistency over intensity. Regular, small investments in spiritual practices, even for a few minutes daily, are more effective than occasional grand gestures. Kung sa kang tsingkitan pa, bisan piso-piso kada adlaw. Basta kada adlaw. So, at least na kay ipon, bisag piso-piso. Ingana po sa atong spiritual investment, we have to spend even for a few minutes daily. Daily. Consistency over intensity. Number 3, alignment of actions and values. Alignment. Na-align ba ang atong action sa atong values? Para sa among values, usa sa mga values sa hospital is Christ-centered lives. Pero kumusta man atong mga lives? Are we Christ-centered? A key benefit is ensuring your daily life and decisions, including financial ones, are consistent with your core spiritual values. Number 4, focus on the non-material. The ultimate goal is not material gain, but rather achieving inner wealth, contentment, and a sense of connection to something greater than oneself. Connection ngadto sa atong Ginoo. Dili man material wealth ang atong focus, kundi mao ang inner wealth,
contentment, and a sense of connection. Practical ways to invest in your spiritual aspect. Unsaon man nato pag-invest? Number 1, mindfulness and meditation. Dedicate regular quiet time to practices like meditation or mindfulness. This helps to reduce stress, improve focus, and cultivate inner calm. So, kinahanglan gud ta mag-meditate, quiet time, regular quiet time. Pero usahay, pag naantay bakante nga time, kay magunitan man nato ang atong mga gadgets. So, kuan gud ta, regular time, mag-allocate gud ta sa atong 24 hours. Dapat na atay igahin nga time para sa atong quiet time, nga wala gud kahimuon, mag-meditate and mindfulness. Study and learning, that is number 2, nga practical ways to invest spiritual aspect, study and learning. Engage with the spiritual text, uplifting books or educational classes that resonate with your personal beliefs. Continuous learning enriches your mind and deepens wisdom. So, continuous learning. May ngunta, tiguwang naman ko, anak. Di naman ko, anak, ganahan magbasa. Tiguwang naman ko. Wala ko'y panahon, anak, tiguwang na ko. So, continuous. Dili mo undang taog tuon. Di ta mo undang og basa. Ilabi na sa atong mga Biblia. Padayon ta sa pagbasa. Number 3 is prayer and devotion. For those with religious beliefs, prayer is a powerful way. Prayer is a powerful way to communicate with a higher power, to seek guidance and find peace. So, lahi ramang good kung mag-ampo ka, no? Kay bisan napungot ka, once nag-ampo ka, mahupay ang imong kapungot. Number 4, community and fellowship. Connect with like-minded individuals through support groups, faith communities, or social gatherings. This provides encouragement, accountability, and a sense of belonging. So, kung dili ta mo appeal, di ta makipag-fellowship, no, murag wala ta na belong, wala ta na appeal sa grupo, mag-inusara lang ka dito. So, kinahanglan iton siya sa atong spiritual growth, community and fellowship. Number 5, service and generosity. Volunteering your time, skills, or money to help others provides a sense of purpose and foster compassion. So kung mo-appeal ta sa mga services and generosity kanang mga charities, ma-involve ta ana, mahimo kang matinabangon, so makuan imong compassion, mahimo kang compassionate, magkamayada ka pag-care sa uban. Provides a sense of purpose and fosters compassion. Number 6, solitude and nature. Intentionally spend time alone in silence or connect with nature to rest your mind, recharge your soul, and gain perspective away from daily distractions. So kung naatay higayon, maadto sa nature, adto ta magmuni-muni, unya layo sa kuan, mga kaguliyang sa kalibutan, no? Number 7, gratitude and journaling. Practice expressing gratitude daily, perhaps by keeping a journal. Kinsa din hinaay journal. Ga-practice og journaling. Atong COVID, pila to ka journal akong nahimo. Sa gamit na mo ang soap nga kuan sa women, manorin. Ang among care group, gahimo mi og journal. Tapos, unsa may mahimo sa journal, no? Usahay laayan na ta, usahay kapuyan na ta magsulat-sulat.
So naagani ko gipalit din oh, Amazing Grace. I bought this journal 2023. Last year, 2023 pa ni, wa pa na ako nagisulatan. Naa din today, I am grateful for. Tapos, praying for, what is God's promise I'm holding on to. I saw the light of God today. So, imo na lang nang fill upan. Nindot ni siya, pero masayang man ko pagsulat ani, ibang notebook ang yung ginasulatan. So, wala pa guna ko ninasulat 2023 pa na ako nigipalit. Siguro 2026 sulatan na. So, ngayon, academic journaling, unsa may makuha nimo? Practice expressing gratitude daily, perhaps by keeping a journal. This helps shift focus from what you lack to what you have, promoting a more positive outlook and clarity. Muna siya kung mag-journal ka. Sa among seminar sa mental health, naka-attend ko online sa mental health, you have to write at least 10 things to be grateful for each day. Napulo imong isulat sa imong angay pasalamatan nga mga butang anang adlawa, nahitabuan ang adlawa. So, wala na kay panahon magpinsan sa mga negative, kay tungod ang positive man imong gihuna-huna nga imong masulat. So, ato na ta sa benefits. Benefits of spiritual investment. Yan ang mga benepisyo. Number 1, improved mental health. It can alleviate symptoms of stress, anxiety, and depression by promoting a more hopeful and positive outlook. Muna siya, ma-improve ang atong mental health. No, unsaon man nimo pagka physically healthy kung mentally dili ta healthy. So nobody is healthy kung mentally ill ka, no? Enhanced relationships. Number 2, enhanced relationships by fostering empathy, compassion, and a sense of connection. Spiritual practices often led to healthier, more meaningful relationships with others. So, muna siya ang benepisyo sa spiritual investment. Number 3, greater resilience. A strong spiritual foundation helps you to better cope with life's challenges, pain, and unexpected difficulties. So, kung naa kay greater resilience, kung bisan pa unsay matabo, mabankrupt ka man, makabangon ka dayon. Ma-disappoint ka man, mahiubos ka, maka-recover ka dayon. Kay naa kay resilience. Number 4, sense of purpose and meaning. Sense of purpose and meaning. Kadaghanan sa mga katawhan, naghikog na, kay nawala na ang ilang purpose sa kalibutan. Sa puslan man, way nagmahal, maghikog na lang ko. O, di ba? Grabe, nawalan na purpose and meaning ang ilang kinabuhi. It aids in exploring and defining your life's meaning and purpose, which is the key component of overall wellness. So, dapat dili good mawala ang atong sense of purpose and meaning. Number 5, better decision-making. A calm and clear mind cultivated through spiritual practices like meditations and prayer can lead to more intentional and less impulsive decisions in all areas of life, including finances. So, kung atong ma-practice ang tanan nga gisgutan, dinhi, akong balikon, core principles of spiritual investment. Number 1, self-awareness and reflection. Number 2, consistency over intensity. Number 3, alignment of actions and values. Number 4, focus on non-material. And
The practical ways to invest in your spiritual aspect. Number 1, mindfulness and meditation. Number 2, study and learning. Number 3, prayer and devotion. Number 4, community and fellowship. Number 5, service and generosity. Number 6, solitude and nature. And number 7, gratitude and journaling. And the benefits, improved mental health, enhanced relationship, greater resilience. Number 4, sense of purpose and meaning. Number 5, better decision making. Now, get 1/4 yet. Joke. Ultimately, the Bible teaches that focusing on spiritual growth and serving God's kingdom represents the most secure and eternally rewarding investment. Hinaot mga kabugtuan nga ato ng paningkamutan, mag-invest spiritually for God's kingdom. Happy Sabbath. As of this moment, let us now proceed to our Sabbath School lesson discussion by care group. Sabbath School teachers, please facilitate. You can start your discussion with a prayer. You have now 20 minutes for your discussion.